biya. O, biya man ang tanan, pero si Lord hindi gid. That's why, dapat doon tayo sa Kanya. Mag-abide. Amen. Okay, let's pray, dear God. Salamat po ngayong hapon. Salamat sa lakas, protection, bigay niyo sa amin, mga men, mga young men, nagtulong sa bayanihan. Salamat sa pag-ingat niyo sa amin, Lord. And salamat din po sa mga nanay namin, mga young ladies, na nag-effort din sa pag-prepare, pagluto ng aming merienda. Salamat sa lahat na lumakas ang aming katawan dahil lahat po, Lord, nag-contribute. Marami pong salamat. And salamat sa mga song offering, salamat sa Chorus family. What a blessing, Lord. Patuloy namin silang makita despite ang kanilang Padre di Pamilya. Wala sa kanila, pero yung sigasig nila sa paglilingkod nandun, Panginoon. Patuloy mong tulungan, Sister Miriam, bilang tumatayo na tatay at nanay sa kanyang mga anak. Salamat po, bagamat malayo ang kanyang mister, kanya pong naalalayan ang kanyang mga anak sa paglilingkod. What a blessing. And this afternoon, muli Panginoon, i-bless nyo kami. Tulungan nyo kami na may ma-learn kami something na mabaon namin sa aming pag-uwi. Hamon sa aming mga buhay. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Skip ko muna yung lecture kasi medyo mahaba yon. At iksian ko lang muna ngayong hapon kasi medyo pagod yung ating mga men. At the same time, late tayong nag-start. Kasi po natapos tayo, mga past 4 na ang ating bayanihan sa pagbuhos. Sabi ko, kawawa naman pag di magkapi ito. Sayang naman itong saging at kamuti na niluto ng mga nanay natin. Na hindi natin pakapihin, mag-start na kaagad. Kaya, extend natin ng 4:30, nag-start tayo. Kaya ngayong hapon, iklian ko na lang yung aking message. Wala muna tayo sa lecture. Amen? Okay po. Alright. Di ko nakita, Brad Malakias. Saan siya, Rap? May trangkaso? So, sama nyo sa prayer. Si Brother Malakias, isa sa mga men po natin, mga kapatid. Masama ang pakiramdam. Acceptable service or acceptable sacrifice. 3 bagay na katanggap-tanggap na sakripisyo natin sa Panginoon. Amen? At bilang Christian, mga kapatid, wala tayong ibang hangad kundi yung ating ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon. No? Yun ang ating pinaka-ultimate goal sa ating buhay. Ngayong hapon, 3 bagay para makonsider na acceptable ang ating sacrifice sa Panginoon. Okay? Number 1, Romans chapter 12 verse 1, very familiar sa ating lahat. Sabi po ni Apostle Paul, ang ating apostle sa ating panahon ngayon, sabi po niya dito, Romans 12:1, basahin po natin lahat, please. Chapter 12, verse 1. Sige po, ready, begin. I beseech you, therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, which is your reasonable service. Amen? So dito po ating nababasa po na si Apostle Paul ay namamanhik, nag-a-appeal po siya sa mga Roman believers na kung saan ay dapat nilang ialay ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga physical na katawan, mga kapatid, bilang buhay na sakripisyo, living sacrifice. Na kung saan po, mga kapatid, ito po ay banal, ito po ay katanggap-tanggap sa Diyos, at ito po yung pinakatawag, reasonable service. So, tinawag po ang ating mga katawan, mga kapatid, living sacrifice. The only sacrifice na ma-offer natin kay Lord, na pinaka-ultimate sa Kanya, first of all, is our bodies. Pag sinabing bodies, kasama na po yung ating puso. Kasi hirap po mag-alay, maglingkod sa Diyos, pag di kasama ang puso. So, ibig sabihin, una sa lahat ang puso, susunod na yung katawan natin. Kaya sabi ng Diyos, offer your the living sacrifice is by offering our bodies, presenting your bodies. Kahit malaki pa yung offering mo, pag hindi mo naalay una yung sarili mo, ay hindi pa rin yun alay. Kasi mga kapatid, kahit wala kang offering, kung first of all, naalay mo buong buo, ang puso mo para sa Panginoon, yun ang katanggap-tanggap sa harapan po ng Panginoon natin. Amen? So our bodies, kaya nga, kasi naging temple na tayo, sabi ng Korinto, our bodies became a temple of God. So after that, mga kapatid, is to serve the Lord. No? To serve the Lord, mga kapatid. Expect sa Lord sa atin that our bodies should be offered to Him,
should be used for Him, for His honor, and for His glory. Amen? Kaya sana po nag-glorify. Salamat ngayong hapon. Nag-glorify din si Lord kasi nagbayanihan. No? Salamat na kahit medyan nahulugan ng mga minasa. Enjoy pa rin. Oh, kahit minsan yung taga doon sa taas, gareklamo na kasi sunod-sunod. Oh, yung balde. Pero salamat, mga kapatid, blessing pa rin, ga-enjoy pa rin lahat. Amen? Oh, I was so blessed, Brother Edwin, senior na. Pero every time may bayanihan, number 1, early bird. Pangalawa, pag kaya, pag wala itong sakit, talagang andun sa bayanihan. No? So, isang blessing na nakaka-bless kay Pastor. Na kahit senior na, kahit medyo gakiang-kiang pa, pero gyapon? Kumbate gyapon, amen? What a blessing, daig pang mga young people. Yung people, pahinga pa, pero Brad Edwin, nandun sa nung Friday, nandito din si Brad Edwin. Hello, amen? Blessing. Huwag nating ipagdamot ang ating lakas. Huwag nating ipagdamot ang ating katawan. No, hanggat magamit pa tayo ng Panginoon, ipagamit natin. Ano man ang yung wish mo, kapatid, sana bigyan ka pa ng lakas ni Lord. Samantala, nung malakas ka pa, wala ka man. Di ba? So, habang kaya pa natin, habang may lakas tayo, dapat kay Lord lang ito, exclusive. Hindi kay pag lagaw tong December, kahit gaulan-ulan, punta pa rin likod ng City Hall. Di ba? Pursigido tayo, ano tayo? Ganado tayo. Dapat pag sa Panginoon, pag-announce, may bayanihan. Amen! Dapat ganun, hindi. Amen. Parang, ano yung kanta, Brad? Ako abtik abtik og madasigon. Tatlo yun ba di? Ako abtik, dasig og tatlo yan Sino nakaalam noon? Ako buhi, dili patay og madasigon. Kanunay abtik, ako buhi, abtik og madasigon. Yan. Ako buhi, abtik og madasigon. Ako buhi, abtik og madasigon. Balik-balik, pero nadugay na. Ako patay og dasigonon. Ako patay og dasigonon na. Wala na, di nabuhi. Ako patay, luya og dasigonon. Parang tang twister ng Bisaya, no? Dapat hindi ganun. Dapat buhi, abtik og madasigon. Yun. Dapat ganun tayo, Christian. Pag dasig tayo sa ibang bagay, dasig din para sa kay Lord. Amen? Ngayong Miyerkules, sana may dasig din ngayong Miyerkules. Yes, Pastor? Gusto kong pumunta ng Jinsan, Pastor. Sama ko, Pastor. Sana may magsama, mag-volunteer ngayong Wednesday. Kailangan natin ng mga volunteer. Paano kung dalawa lang kami ni Brad Marvin? Paano yun? Alangan, dalawa lang kami ni Sir Alden. Ang katawan pa naman namin. Maawa naman kayo. Ano na lang? Para kami nag-suicide, dalawa doon. Nag-gets yung mga kapatid? Dapat paggawain ng Panginoon, ano tayo doon? Supported tayo. Amen? Living sacrifice. Sapagkat sabi niya, Brad, ang ating katawan lamang, ang sabi ng Diyos, nakatanggap-tanggap. Ang ating katawan ay banal, ang ating katawan ay importante. Sabi niya, this offering is holy. This offering is acceptable. And this offering is reasonable. Amen? Kaya po, mga kapatid, okay, ating pong ialay ang ating mga buhay. No? Ipagamit natin sa Diyos ang ating mga katawan para po sa kanyang gawain at para po sa kanyang kapurihan. So sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Hindi niya sinabi, present your pocket, present your wallet. No, hindi po. Ang inuna niya, kapatid, present your bodies. Okay? Kasi nandun yung heart natin.
sa Panginoon. And because of that, sabi niya, which is your reasonable service. Amen? So, acceptable service, number 1. Acceptable sacrifice, number 1, our bodies. Number 2, acceptable sacrifice, number 2, our mission offering. Yes, our mission offering. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Philippians chapter 4. Ano pong sabi ni Paul? Chapter 4, let's begin reading verse 15. Verse number 15. Sabi ni Paul, Apostle Paul, verse 15, Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me, as according giving and receiving, but ye only. So sa sulat po ni Paul, ay kanya pong girecall ang nagawa po na tulong ng mga Philippian believers, na kahit po si Pablo, nang doon po sa Macedonia, ay wala pong ibang church na tumulong sa kanya, nag-support sa kanya when it comes to finances, financial support. The word communicate there is give. Sabi niya, I departed from Macedonia, no church communicated with me. The word communicate, that means nag-provide po sila ng support. No church, walang ibang simbahan na tumulong kay Pablo when it comes to financial support, kundi ang Macedonian lang, ang Philippians lang. Kaya sabi niya, concerning giving and receiving, but ye only. And look what happened, verse 16, for even in Thessalonica, kahit nandun ako sa Thessalonica, sa ibang lugar, wala na sa Philippi, sabi niya, nagpadala pa rin kayo once again unto my necessity, para masupply ang aking kailangan, ang aking need. Nagpadala pa rin kayo. Not because I desire a gift, sabi ni Paul, hindi dahil gusto ko ito, but I desire fruit, magkaroon ako ng bunga, that may abound to your account. Alright? So yun ang gusto ni Paul, i-drive out, i-point out, mga kapatid. But sabi niya, verse number 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus, the things which were sent from you, pinadala, and an odor of sweet smell is sacrifice. Take note. Paano niya describe ang kanilang offering? A sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Amen? Ito si Epaphroditus, siya yung Palawan. Siya yung Palawan nung una. Siya yung ardiponsyap. Siya yung imlolier. Siya yung tagadala sa support ni Paul. Siya yung emisary, siya yung runner, siya yung liaison officer ni Paul. Na kung mayroong mang church doon, mga members, nagpapadala ng mission support, si Epaphroditus ang tagadala para kay Paul. Kaya nagpapasalamat siya dito sa mga Philippian believers, sabi ng Paul, nagpapasalamat ako dahil po sa inyo. Na kahit po wala na ako sa inyong lugar, nasa ibang lugar ako, pero di kayo nakalimot sa akin, nag-provide pa rin kayo ng mission support. At sabi niya, ang inyong mission support, ang mission offering, ay katulad po siya ng sweet odor. Sabi niya, verse number 18. Sabi niya, mga kapatid, an odor of sweet smell. Sweet smell is sacrifice, acceptable, and well-pleasing to God. Ang kanilang offering ay parang aromatic, napakabango, mga kapatid, na amoy. Para kay Paul, at para sa ating Panginoon, mga kapatid. So ang ating palang mission offering ay malaking bagay po. At malaki po ba ang magawa nito sa gawain po ng Diyos? Every time na may masave po dahil sa mission offering nito, mga kapatid, sa isang gawain po, ay halintulad po siya ng sweet odor. Sa harapan po ng Diyos, napakabango. Amen? Napakabango sa harapan ng Diyos. Yung mga Old Testament priest, pag meron po silang something na powder na very sweet smell pag mag-offer sila. Sa ancient time, sa Egypt at hanggang sa Israel, every time magbalsama po sila ng patay, meron po silang aromatic ingredients na ilalagay. Doon po sa bangkay, Brad. Na hindi po siya mangamoy. Okay? So, ito pong ingredients na sweet smell, nung unang panahon pa man ginagamit. At dito po, gidescribe ni Apostle Paul, ang tulong nila
ay sabi ni Paul, a sweet smell, sacrifice, acceptable, will pleasing to God. Bakit sacrifice? Itong Philippian church, hindi po sila mayaman. Average lang po sila mga kapatid. Kapos din sila, kulang din sila. May pangangailangan din sila. Pero mas inuna nila yung pag-support kay Paul, pag-provide kay Paul, kaysa kanilang pangangailangan. Kaya tinawag ni Paul as sacrifice, acceptable unto God, will pleasing to God. Kaya isa pala mga kapatid sa mga bagay na katanggap-tanggap na sacrifice natin sa Panginoon is the moment na mag-support tayo sa mission offering. Any mission endeavor mga kapatid is considered a sweet smell, acceptable unto God. May mga times sa buhay ko mga kapatid na until now, merong odor na ma-remember ko, ma-recall ko, na kahit nung maliit pa ako, I don't know sa inyo, every time may magsunog ng uhot, ma-remember ko yung childhood memories ko. I don't know sa inyo, may mga instances na pag itong amoy na ito, na amoy ko mga kapatid, mag-flashback yung ano yung memory ko nung una. Every time makaamoy ako nung una, nung di pa pinutol, kaya nang hinayang ako nung nakita kong ilang-ilang giputol. Kasi ang ilang-ilang, after mag-ulan, mag-stop na yung ulan, grabe yung halimuyak niya. Maabot dito sa simbahan. May ilang-ilang, bago lang pinutol. May ilang-ilang kami sa amin. And every time, mga kapatid, mag-igib ako ng tubig, naaamoy ko yung ilang-ilang. Ilang ko kung familiar kayo sa ilang-ilang. Yung kahoy yan ba, may pagka-yellow yung kanyang dahon. Tapos, ano yan siya ba, napakabango po. Normal scent niya ba? Oh. Si Paul, na-recall niya. Tinawag niya ang kanilang tulong. Di niya nakalimutan ang tulong ng mga Philippian believers. And that is why, sabi niya, verse number 19, gidakot natin ito mga kapatid, pero dapat maintindihan natin ang context. Sabi ni Paul, dahil sa inyong offering, dahil sa inyong contribution, dahil sa inyong support, sabi ni Paul, 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sinong sinabihan niya ba? Mga Philippians. Dahil sa kanilang tulong, sabi niya, in return, but my God shall supply your need. I know my need kayo, but because you supply my need first, my God also shall supply your need. Because you supported me in my mission endeavor. In other words, ang Philippians 4:19, di mo pwedeng i-claim ito pag wala kang mission offering. Hindi ito intended sa mga basta-basta lang na walang ginagawa sa misyon. Because in return, the context, nag-promise si Paul na dahil sa ginawa ninyong sacrifice, our God, my God, in return will provide your need. Supplyan din po kayo. Amen. Ito lang mga kapatid na verse. Ito yung gustong maintindihan ni Paul para sa mga Philippian believers. Minsan gina-claim natin, but ang context ito, kanilang mission offering mga kapatid. Na kung saan na-appreciate ni Paul ang kanilang effort, ang kanilang endeavor, na di nila nakalimutan si Paul, kahit umalis na si Paul, wala na si Paul sa Philippi, hindi na nila kasama si Paul, and yet consistent pa rin sila sa kanilang mission support kay Paul. That is why, gi-commend sila ni Paul, gipasalamatan sila ni Paul, na itong mga Philippian believers, very consistent sila sa kanilang mission offering and mission support. Hello, amen? I hope and pray, church, huwag nating kaligtaan ang ating mission offering. Amen? Isama niyo po sa mission offering. I-priority niyo po ang mission program natin. Don't you know na malaki yung magawa yan doon sa Botswana, malaki ang magawa sa Africa, malaki yung magawa sa Vietnam, malaki ang magawa, mga kapatid, sa ibang mga lugar, all around the world, because of the gospel, because of our support. 2 days ago, nag-ano si Pastor Asriel, Pastor, pwede ko bang maka-advance? 5,000 ang monthly support niya. Sabi ko, Pastor Asriel, 1,000 ka lang, kay sultero ka pa man. Way ka man bata, way ka man asawa, way ka man garinta sa meeting place, libre man ang meeting place mo, 1,000 lang ha. Nung una pa, matagal na, before pandemic pa. Nung ati siyang gisin out, sige Pastor, wala problema.
Noong nag-uwi siya, namatay nanay niya, nag-advance. Pagkatapos naman pag-uwi niya, nag-advance. Tama ng, I think, So, ang kanyang matapos ang kanyang advance sa March pa. March pa ang kanyang advance na support, matapos. Nag-advance naman, nag-text sa akin, Pastor, may emergency. Pwede ako maka-advance naman. 5,000. Sabi ko, malaki. Sabi ko, Kumambik, tingnan mo ang ating mission fund dyan, kung kaya ba 5,000. Sabi niya, Imambik, overvalue naman ito. Namatay ang kanyang member na nanay. Isa sa mga supportive, faithful na nanay namatay. Schistomiasis. Ang atay, gi-invade ng parasite, which is marami yan sa amin. Itong nanay na ito, matagal sa agusan, which is ang agusan, prone din sa sisto. Classmate sila sa Bukidnon. Ganon ang common na kaso. Sisto. Naga-stay doon sa snail. Tapos ang snail, baka gikain nila. Hindi namatay. Nasisto. Gi-check up, nasira ang atay, gi-invade na sa sisto. Kasi ang sisto, doon niya mag-stay mga kapatid sa mga soft tissue natin, like spleen, like liver. Yan ang paborito nilang tirahan. Tapos pag nag-itlog ang isang sisto, 100 ang itlog. Ganon, 1,000 pa ang itlog. Napakapino. Di mo yan makita. Microscope lang yan makita. Pero napakadami. Tapos doon sa atay, mga kapatid, sa liver. And kaya ang tao, Gaye Luis, kay sira na ang atay. Yan ang mahirap. Yung iba doon sa utak, yun ang kinamatay ng tatay ko. Ang sisto pumunta sa utak, kaya nagaano po siya, nagapatol. Nagasisure, mga kapatid. Namatay! 2 days ago, sabi ko, Pastor, pasensya lang. Kaya marami din tayong pinadalhan ng mission. Pastor Glenn, ginasuportahan natin. Pastor Glenn, Pastor Aldrich, ginasuportahan natin. Yung sa Bohol, nagpadala din tayo bago. Sabi ko, ang kaya lang, 3,000. Sige na lang, Pastor, kaya itulong ko sa nanay na namatay. So, nagpasalamat. Kay Pigado din yung namatay. Kay Tibuli. Tibuli na nanay. Hirap din. Ano man ang hanap buhay doon? Mahirap din. Kaya, importante po ang mission support natin. Di natin alam na malaki nang matulong doon sa mission field. Maliit lang, 1,000, 2,000, pero para sa kanila may pangangailangan, malaki na po yun. Kaya wag nating i-take for granted ang ating mission offering. Amen? Sacrifice, mga kapatid. Kung mag-soft drinks ka, pwede ihatag mo na lang na sa mission. Na healthy ka pa. Instead na mag-chichirya ka, wag na lang, ibigay mo na lang sa misyon. Di ka pa nagka-UTI, nakatulong ka pa sa mga tao. Amen. Praise God. Gusto mo ng acceptable sacrifice? Support mission. Involved mission. Ito, like I said, Philippians, hindi sila mayaman na church. Average lang sila na church. Pero yung heart nila para sa mission, nandun mga kapatid. Napaka-missionary minded nila. Nagpapadala sila consistent kay Paul. Mga young people, mga may trabaho, please, be regular sa mission offering. Huwag kalimutan ang mission. Marami tayo. Tingnan nyo ang ating bulletin board. Yung local mission natin, pinapadalhan natin monthly. May monthly gahintay sa atin. Ga-expect sa atin, makapadala tayo. Kaya po, ako po nag-a-appeal sa inyo, let's support mission, mga kapatid. Amen? Okay, a sweet smell, which was sent from you, an odor of sweet smell, is sacrifice acceptable. Ano pa? Acceptable sacrifice. What else? Sabi ni Paul, will pleasing to God. Amen? Kanina doon, will pleasing din sa Romans chapter 12. Pleasing, mga kapatid. That's why I challenge ating lahat ngayong hapon. Kung di ka pa nag-start maghulog sa misyon, kung offering ka lang, please increase your giving. Include mission in your giving. Amen? And third and last, amen? I promise, di po ako magtagal. 3 lang po ito. Was acceptable sacrifice? Our bodies. Number 2, our mission offering. The third and final, our praises. Our praises. Amen? Our praises. Let's go to Psalm chapter 9. Psalm chapter 9, look at verse number 1 and 2. Psalm chapter 9.
Psalm chapter number 9. The psalmist said, King David, verse 1, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I hope every time we sing to the Lord, we sing it from the heart. Amen? I will show forth all my marvelous works. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. Amen. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. 22. Actually, napakaraming verses about praises dito po sa book of Psalm. Just a few verses lang po ito, mga kapatid. 22, book of Psalm again. I will declare thy name unto my brethren. In the midst of congregation will I praise thee. Amen? David said, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation, I will praise thee. So meaning, mga kapatid, ang ating pag-praise kay Lord, it should not be secret, but it must be publicly. Amen? Di tayo dapat matakot, di tayo dapat mahiya na mag-praise sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Okay? Sabi ni David, I will declare in the midst of the congregation, I will praise thee. Hebrews chapter number 13. Hebrews 13. At ito yung mga kapatid, ang verse na sabi po ng writer nito. 13 verse number 15. Hebrews 13:15. Let's read verse number 15. Hebrews 13:15. Ready? Read. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Let us, therefore, what? Offer. What are we going to offer? The sacrifice of praise to God. How long? Continually. Amen? So our praises should be constant. It should be always. It should be our way of life. It should be normal for our Christian life that we should praise the Lord. With or without problem, praise the Lord. Okay? You may have challenges in your life. You may have struggle in your life. You may be struggling right now financially or physically or whatever it is. The Lord expects us that we should praise Him also. Amen? God, the Lord expects us that we will praise Him and glorify Him. Okay? In this verse, He said, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Pag may problema ka, ano kayang lalabas sa bibig mo? Maka-praise ka kaya kay Lord? Amen? Kahit na parang tagilid ka, emotionally down ka, financially down ka, side by side ba, parang inaatake ka, ang dami mong challenge, parang di ka na makatulog, ang dami mong iniisip, ang dami mong concern. Tanong, makapuri ka pa rin sa Panginoon? Kaya mo bang mag-praise pa rin kay Lord? Lord, thank you pa rin sa challenge, kahit mabigat, Lord, kahit parang di ko kaya, but salamat, Lord, na until now, andiyan ka nag-sustain sa akin. Kahit yung problema, overwhelming, na parang mag-give up ka na. Parang, di ko kaya ito ba? Parang ano na. But mga kapatid, sabi ng ating verse, sabi niya, let us offer. Amen? Let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Isa sa mga tao na very thankful, mga kapatid, walang iba, Apostle Paul. Let's go to Acts 16. Acts 16, mga kapatid. Tingnan niyo po anong nangyari po dito. Ang story po dito, mga kapatid, nag-preach si Apostle Paul, kasama po niya si Silas.
Tapos meron pong na-convert dito na isang tao na kung saan ay isang babae na napossess po ng devil. Kasi ginagamit po siya na itong taong ito, under po siya ng divination, under po siya ng soothsaying, parang babae ito kinulam. Gikulam siya, parang hypnotize ba? Tapos, gagawa siya ng business, meron siyang business. Nag-principle, na-convert, lumayas ang bad spirit. Tumino ang babae. Nung tumino, hindi na siya nagbalik sa negosyo na masama. Yung may-ari, nagalit kay Paul. Sabi niya, nawalan tayo ng negosyo nito dahil tong taong ito. Bakit tumino ito? Sabi niya, release back tayo. Gikulata nila si Paul. Tingnan niyo po ba, kapatid? Verse number 16. Verse 16. 16. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination, under control po siya ng bad spirit, met us, sinalubong sila si Paul, which brought her masters much gain by soothsaying. Ginamit po siya ng isang tao para pagpirahan. Gi-hypnotize po siya. Okay? So, na-encounter niya si Paul. Nung na-encounter ni Paul, then Sim followed Paul and asked and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. And this they did, she many days, but Paul being grieved. Okay, sunod-sunod, gasigaw-sigaw itong babae. So, one day, binalikan siya ni Paul, turned and said to the Spirit, I command thee, in the name of Jesus Christ, to come out of her. And he came out the same hour. Girebuke ni Paul ang bad spirit sa babaeng ito. Lumabas ka, masamang espiritu. Girebuke ni Paul. And instantly, the Bible says, and he came out the same hour. Verse number 19, and when her master saw that the hope of their gains, wala na, ang kanilang business, was gone, they caught Paul and Silas, gidakip nila, si Paul and Silas, itong amo ng babae, and draw them into the marketplace unto the rulers, pinaharap sila, and brought them to the magistrates, sa mga rulers, mga official, gidala sila, saying, these men, being Jews, ito, mga Hudyo ito, do exceeding trouble our city. Nagdadala po sila ng trouble sa ating city, itong dalawang taong ito, si Paul and Silas. And teach customs, gawa-gawa sila ng istorya, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither do observe, being Romans. Kasi mga Roman itong tao ito. And the multitude, anong ginawa ng mga tao? Ang mob rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, pinagpupunit ang kanilang damit, and commanded to beat them. Gipakulata sila sa mga tao. And when they had laid many stripes, nagkaroon sila ng mga sugat-sugat sa katawan. Upon them, they cast them into prison. Di pa sila nakontinto. Matapos nilang gikulata, gilatigo sila Paul and Silas, kinulong pa nila, charging the jailor to keep them safely. Who having received such charge, thrust them into the inner prison, napakaloob sa pinaka-inner, and made their feet fast in the stocks, tinalian pa ng talikala, kadina ang kanilang mga paa, to make sure di sila makatakas. But look what happened, mga kapatid. Verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and what? Sang praises, amen, unto God, and the prisoners heard them. Wow. Can you imagine? May sugat ka na, may latay ka na, grabing kastigo sa'yo, grabing kulata sa'yo. Wala man lang sila gi-first aid. Hindi sinabi na ginamot sila. Pero kahit sa mga sugat nila, grabe yung natamo nila, mga kapatid. At midnight, sabi ni Paul, instead magpahinga sila, instead mag-blame sila kay Lord, Lord, bakit gi-allow yung makulata kami? Wala kaming imang ginawa, nag-preach lang kami, Lord. Nagturo kami ng gospel. Bakit gi-allow mo, Lord? Bakit wala kang divine intervention sa amin? Bakit gi-allow mo makulata kami? Pwede mag-question si Paul. Amen? Pero, mga kapatid, wala po. Anong ginawa nila at midnight? Hating gabi, ting tulog na dapat, ting pahinga na dapat. Sabi ni Paul, and at midnight, Paul and Silas, two things, prayed and sang praises to God. Amen?
Bibihira lang ang tao siguro makagawa nito. Gikulata ka na, mag-praise ka pa rin. Gikulata ka na, mag-pray ka pa rin. Siguro tayo, mag-question na tayo, Lord. Ito ang isusukli mo sa akin after ako nag-comply, after ako, Lord, nag-obey sa'yo, ito lang palang mapala ko. Maybe, yun ang human side natin. Pero si Paul and Silas, they never question God. Instead, they praise God. Lord, Panginoon, I believe may purpose pa rin kayo. Lord, kung nag-undergo kami dito, Lord, I believe may open door ka para sa amin. And look what happened. Di nga nagkamali mga kapatid. Sabi ng Bible, and suddenly there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were open and everyone's hand were loosed. Alam na natin story, naligtas po ang Philippian jailer. Amen? At ang kanyang sambahayan. Naligtas ang jail guard, naligtas kapatid, ang kanyang sambayanan at nabaptize. Sirs, what must I do to be saved? Paul says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Mga kapatid, ang lesson natin makuha sa ating mga suffering, kasama natin si Lord. Amen? Andito si Lord kasama ni Paul. At sometimes may mga circumstances sa buhay natin na di natin lubos maintindihan, but there is a good side, there is a brighter side na plano pala ng Diyos. Yes, gikulata sila, gikulong sila, pero ang plano pala ni Lord, meron siyang ililigtas doon sa kulungan. Amen, the Philippian jailer. Kaya mga kapatid, don't stop praising God. Amen? Don't stop, don't grumble, don't murmur, don't complain. Just trust the Lord. Okay? Magtiwala lang tayo sa Kanya. Mga kapatid, alam po ni Lord, everything is under control po sa kamay ng ating Panginoon. So napakasarap po na sa buhay natin, maging ugali po sana natin. Ang mga kapatid, yung praising ba? Praising like Paul. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Praises, acceptable. Okay, sacrifice, acceptable unto God, well-pleasing to God. Let us offer the sacrifice of praise. Okay? That is the fruit of our lips, giving thanks to God. Acceptable sacrifice, three things. Our bodies, our mission offering, and our praises. Tanong, how do you respond sa mga circumstances sa buhay mo? Positive ba tayo? Happy pa rin tayo? Amen? Brad, amen? So, kahit may maraming challenge, Brad, pasalamatan pa rin natin si Lord. Okay? Like Apostle Paul, marami siyang circumstances, marami siyang challenge, yet never natin makita, nagmurmur si Paul. Yet never natin makita, nag-question si Paul. Kundi, he trusts completely to the Lord. Amen? I hope and pray na sana po mga kapatid, by God's grace, magiging acceptable po yung ating sacrifice para sa Kanya. Every head bow, every eye closed. Father, we thank you this afternoon. Thank you for this short message, Lord, na inyo pong paabot, pinakinig sa amin. Lord, sometimes we are guilty.